Magandang araw sa lahat. Para sa ating bagong talakayan, tayo naman ay dadako sa sektor ng paglilingkod. Bago tayo magsimula sa ating talakayan ay alamin muna natin ang ating mga layunin. Una ay natatalakay ang kahulugan at ang subsektor ng paglilingkod. Ikalawa ay maunawaan natin ang kahalagahan at suliranin ng sektor ng paglilingkod at siyempre malaman din natin ang iba't ibang ginagampanan ng mga ahensya sa sektor na ito. O base sa napag-aralan natin noong mga nakaraan tungkol sa limang sektor ng ekonomiya, atin na banggit kung ano ba yung kahulugan ng sektor ng paglilingkod. Balikan lang natin ang kahulugan nito na tumutukoy ito sa sektor na umaalalay o gumagabay sa buong yugto ng produksyon, distribusyon, kalakalan, at pagkonsumo ng mga produkto mapaloob man o sa labas ng ating bansa. At pamilyar na rin tayo na ang sektor ng paglilingkod ay tinatawag din na tersaryang sektor sapagkat sa primaryang sektor na yung agrikultura, doon nagmumula yung mga hilaw na sangkap. Pagkatapos, dadalhin naman ito sa sekundaryang sektor na industriya na doon nagkakaroon ng pagpoproseso sa mga hilaw na materyales upang gawin o maging ganap na mga produkto. So kapag naging ganap na ng mga produkto, dito na magiging involved ang tersaryang sektor o ang paglilingkod. Halimbawa na lamang yung pagbebenta sa mga pamilihan yung mga produktong nagawa ng industriya. So sa pangkalahatan, ang sektor ng paglilingkod ay nagbibigay ng serbisyo sa halip na bumuo o gumawa ng mga produkto. Narito naman ang mga iba't ibang subsektor ng paglilingkod. So isa-isahin muli natin. Yung una ay tinatawag na transportasyon, komunikasyon, turismo at mga imbakan. Ikalawa ay yung kalakalan. Ikatlo, pananalapi. Ikaapat, paupahang bahay at real estate. So unahin natin yung una. Ayun, obvious naman na itong nakikita nyo sa unang bullet ay nagbibigay ng iba't ibang serbisyo. Tulad na lamang sa transportasyon, ang serbisyo na ibinibigay nito ay yung magkaroon ng mga pampubliko at pribadong sasakyan. Halimbawa na lamang sa publiko ay yung mga bus, jeep, MRT, LRT. Then kapag binabanggit naman natin yung mga pribadong sasakyan o sakayan, ay dito pumapasok yung taxi tulad na lamang ng pagbo din natin sa mga Grab. And then sa komunikasyon naman, dito yung paglilingkod sa mga telepono, yung ginagamit natin na iba't ibang mga telecommunication at yung mga internet providers na rin kagaya ng Smart, Globe, yung Dito na nakakatulong upang makontak o makipag-communicate tayo sa ating mga malalayo sa mga pamilya natin o yung mga kilala natin sa ating buhay. Sa turismo naman ay tagahatid or nagbibigay ng serbisyo upang magkaroon tayo ng kaalaman sa mga lugar na ating pinupuntahan na ginagawa ng mga tour guides. Sabi ko nga sa sarili ko noon, kung hindi man ako maging teacher, gusto ko maging tour guide. Yes. At ang imbakan, tulad ng mga pinapaupahang bodega o yung mga warehouse at logistic facilities, tulad nung pinag-iimbakan ng mga parcel na galing sa Shopee o sa Lazada. Okay, ikalawa naman ay ang kalakalan. Dito naman papasok yung pagpapalitan o yung pagbebenta na ng mga produkto o serbisyo. Halimbawa sa isang mall or sa department store, nagkakaroon di ba ng bentahan? Tapos yung mga nagsasagawa niyon yung mga sales lady o yung mga salesman, mga promodizer or mga sales agent na sila yung nanghihikayat or nagsi-sales stock na rin upang bilhin yung mga produkto na kanilang ibinebenta. And then next naman yung pananalapi, syempre dito naman nakapaloob yung serbisyo na nasa institusyong pinansyal. Yan yung mga bangko, yan, bahay sanglaan o pawn shop, yung ano pa yung mga remittances, then foreign exchange dealers. Yung foreign exchange dealers, ito yung mga palitan ng mga currency. Halimbawa, kung pupunta ka ng Japan, kailangan dapat yung pera mo doon ay yen.
So pwede mong papalitan sa mga foreign exchange dealers yung pera mo sa Philippine peso sa yen na may kaukulan na mga service charge or fees na tinatawag. So ako nga kapag nagpupunta nga ako sa ibang bansa, ang ginagawa ko na lang instead of magpunta ako sa mga foreign exchange dealers na yan, sa ATM na lang ako nagwi-withdraw. Doon sa ATM nila, pagbaba ko halimbawa sa airport, meron siyang service charge pero para sa akin mas minimal o mas mura yung service charge niya at hindi pa medyo hassle. Okay, at ang pinakauli naman ay ang paupahang bahay at real estate. So, kapag paupahang bahay, ito yung mga nagpapaupa ng mga apartment o yung mga room for rent. At yung real estate naman, ito yung sa mga developer ng subdivision, townhouse, yung mga condominiums, and then yung mga real estate agents, sila yung, syempre, yung mga nag-aalok upang bumili ng mga iba't ibang mga bahay na inaalok nila sa mga customer nila. Maliban sa mga nabanggit natin na subsector ng paglilingkod, pwede rin natin na i-categorize ito sa uri ng paglilingkod. Mayroong dalawa, yung una ay paglilingkod na pampribado at ang ikalawa naman ay ang paglilingkod na pampubliko. Sa paglilingkod na pampribado, so lahat ng mga nagbibigay ng serbisyo na nagmumula sa mga pribadong sektor. So tulad na lamang yung mga pribadong kumpanya, halimbawa yung mga call center companies, na yung mga manggagawa ay yung mga call center agents na tumutulong sila upang magbigay ng impormasyon sa lahat ng mga katanungan ng kanilang mga customer. Depende na lamang kung ano yung concern ng bawat customer nila. And then, halimbawa pa yung mga broadcasting companies like ABS-CBN, GMA, TV5, na naghahatid naman sila ng serbisyo sa atin sa pamamagitan naman ng pagbibigay ng mga impormasyon tulad ng mga balita o yung mga nangyayari sa ating lipunan at maging sa entertainment. Yung ikalawa naman na paglilingkod na pampubliko, ito naman syempre yung lahat ng mga kabahagi ng pamahalaan. Halimbawa, yung mga proyekto at programa na isinusulong ng ating pamahalaan tulad ng pagsasagawa ng mga serbisyong panlipunan. And then, yung mga iba't ibang mga manggagawa o empleyado tulad ng mga pulis at sundalo na nagbibigay sa atin ng serbisyo upang mapanatili naman ang kaayusan at seguridad sa ating bansa. So kaming mga public school teachers, yan, kami ay kabahagi rin ng paglilingkod na pampubliko at ang serbisyo na ibinibigay namin ay ang makapagturo sa mga mag-aaral. So kapag yung mga teachers naman ay nasa private school, hindi sila parte ng pampubliko, sila ay pampribado. Pero pareho lang din naman ng paglilingkod. Ayun yung makapagturo. Dumako na tayo sa kahalagahan ng sektor ng paglilingkod. So yung una ay tinitiyak na makakarating sa mga mamimili ang mga produkto mula sa mga sakahan o pagawaan. Yan, sa pamamagitan ng transportasyon na isa sa mga sektor or subsektor ng paglilingkod na nakakatulong na ihatid yung mga kalakal sa kanilang mga mamimili. And then, nakapagbibigay ng trabaho sa mga mamamayan, lahat naman ng sektor ng ekonomiya ay nakapagbibigay ng trabaho. Ngunit karamihan sa mga Pilipinong manggagawa ay nasa sektor ng paglilingkod. Baka nga pati yung mga magulang nyo na nagtatrabaho ay kabahagi rin sila ng sektor na ito. Next, tinitiyak ang maayos na pag-iimbak, nagtitinda ng kalakal at iba pa. Then, nagpapataas ng GDP ng bansa. So gaya nga ng sinabi ko kanina, na karamihan kasi sa mga manggagawang Pilipino ay nasa sektor ng paglilingkod kaya malaki yung ambag nito sa pagpapataas ng gross domestic products ng ating bansa. At yung pinakahuli ay nagpapapasok ng dolyar sa bansa. Maliban sa pag-export natin o pagbebenta ng mga hilaw na materyales o mga tapos na produkto sa ibang bansa, maging yung pagsaserbisyo nating mga Pilipino ay nakapagpapasok din ng dolyar sa bansa kagaya na lamang ng mga OFWs na nagpapadala ng mga remittances sa kanilang mga pamilya.
at maging yung mga foreign companies like na mga BPO o call center companies na dito nag-iinvest yung mga dayuhan. So karamihan sa mga call center companies, alam naman natin na pag-aari ito ng mga dayuhan at yung mga customers o yung mga kliyente ay galing din sa ibang bansa. At di natin maikakaila, 'di ba, na napakalaki ng ambag ng call center sa ating ekonomiya dahil nagkakaroon ng trabaho ang mga kapwa nating Pilipino sa pamamagitan ng paghahatid ng kanilang mga serbisyo. At siyempre, gaya nga yung napag-aralan natin tungkol sa pambansang kita, yung mga foreigner dito na nagtatrabaho o may negosyo dito sa ating bansa ay nakapag-aambag sa gross domestic products. Kaya nga, yan, kanina na nailagay rin dyan yung pagpapataas or nagpapataas ng GDP ng bansa. Dumako naman tayo sa mga benepisyo ng mga manggagawa. Kahit mga students pa lang kayo, mahalaga nang malaman nyo na ang mga benepisyo upang maging aware kayo in the future. Take note po na ang mga benepisyong ito ay kasalukuyang naipapatupad, ngunit maaari itong mabago o mamodify o kaya madagdagan pa depende sa mga bagong batas at pulisiya na isusulong ng ating pamahalaan. Okay, unahin na natin ang overtime pay. I think aware naman na kayo rito. So ang regular na oras ng trabaho ng isang manggagawa ay 8 oras kada araw. Kapag halimbawang lumagpas siya sa 8 oras, dapat siyang mabayaran or mabigyan ng overtime pay na kinakount kada oras. Halimbawa, kung nagtatrabaho ang isang manggagawa ng 10 oras, bali lumagpas siya ng 2 oras. Kaya dapat siyang mabayaran ng overtime pay para sa kanyang 2 oras na iyon. Pero siyempre alam niyo naman na mayroong mga kumpanya o employer na hindi nagbabayad ng overtime pay. Parang nagiging thank you na lang 'no, kaya nagiging issue ito sa ilang mga manggagawa. Ikalawa naman ay yung night shift differential na yung benepisyo naman na ito ay nagkakaroon ng karagdagang bayad sa gabi. Okay, halimbawa nito yung mga call center agents, yung mga security guards na naka-duty sa gabi at iba pang mga manggagawa. Kung ang isang empleyado halimbawa may shift mula 10 PM hanggang 6 AM, dapat siya makatanggap ng night shift differential na hindi bababa sa 10% ng kanyang regular na sahod para sa bawat oras ng kanyang trabaho sa loob ng nasabing oras. Okay. At ang pinaka last naman dito sa slide na ito ay ang Service Incentive Leave o SIL. Ito yung benepisyo naman sa mga manggagawa na nakapaglingkod ng hindi kukulangin sa 1 taon. So mayroon siyang karapatan sa taunang service incentive leaves or service incentive leave na 5 araw na may bayad. So magagamit niya ito, halimbawa kung sakaling siya ay mag-leave tulad na lamang kapag siya ay nagkasakit o kaya mayroong ibang mga personal na kailangan asikasuhin. So bayad ito, kapareho ito ng kanyang sahod per day. So ang benepisyong ito ay nakadepende pa rin na sa uri ng trabaho. Halimbawa sa aming mga public school teachers, hindi SIL yung sa amin, kundi service credits naman yung tawag na may ibang paraan ng paggamit at yung pagka-count doon sa aming benepisyo na matatanggap. Next naman, ayan, ito yung napag-usapan na natin dati ng maternity leave and then paternity leave. Yan, mayroon batas dito. Ayan, yung sa maternity leave, ito yung para sa mga nagdadalang tao na mga manggagawa. Yan, so 'di ba nasabi natin dati na 'yun hanggang 120 days pero depende po ito, sa sitwasyon ng nagdadalang tao. Yan, hanggang 105 to 120 days. So 60 na araw or 60 days ang ibinibigay na benepisyo kapag nakunan ang isang nagdadalang tao. And then 105 days naman kapag kasal man o hindi yung isang babae na nagdadalang tao. Then hanggang 120 days naman kapag solo parent. So kasama ang mga benepisyong katumbas nito na yan, ibinibigay yung 100% na sahod, okay, na humigit kumulang
na araw ang sahod ng manggagawa na nakapaloob sa batas. So sa government employees po kasi depende rin ito. Kagaya na lamang yung sa mga public school teachers. Ayan, example, 105 days, pwede pa rin silang mag-extend. Yan nga, yung napag-usapan din natin nung nakaraan, yan sa 120 days, actually pwede pa nga rin mag-extend pa kahit lagpas ng 120 days, basta't mayroon kang service credits para talaga mabayaran. Pero matik naman na itong 60 days, 105 days at 120 days, depende doon sa kalagayan ng nagdadalang tao, ito ay bayad kung magkano yung kanyang sinasahod. And then paternity leave naman, RA, ito yung Batas Republic Act 8187 para naman sa mga kalalakihan na nanganak yung kanilang legal na asawa. So hanggang 7 days or 1 week yung ibinibigay na paternity leave na bayad kapag siya ay nag-leave. And the next ay parental leave para sa mga solong magulang. So ipinagkakaloob sa sinumang solong magulang o individual na napag-iwanan ng responsibilidad sa pagiging magulang. Ito naman yung mga ahensya o iba't ibang ahensya ng pamahalaan na tumutulong sa sektor ng paglilingkod. Ayan, yung DOLE o yung Department of Labor and Employment. Ayan, nagsusulong ito ng malaking pagkakataon para sa pagtatrabaho, humuhubog sa kakayahan ng mga manggagawa, nangangalaga sa kapakanan ng mga manggagawa, ayun nagbibigay ng proteksyon. Okay? At nagpapanatili sa kaayusan at kapayapaan sa industriya sa paggawa o ng paggawa sa bansa. And then, halimbawa, kapag isang manggagawa inaabuso na ng kanyang employer, pwede rin siyang magreklamo or lumapit dito sa Department of Labor and Employment. Yung OWA naman o yung Overseas Workers Welfare Administration, yan, ito yung ahensya ng pamahalaan naman na tumitingin sa kapakanan ng mga OFWs. Then POEA or Philippine Overseas Employment Administration, ayan, may layunin na isulong na paunlarin ang mga programa ukol sa paghahanap buhay sa ibayong dagat at pangalagaan ang kapakanan ng mga OFW. Next, aware naman na rin kayo dito sa TESDA, di ba? Yung Technical Education and Skills Development Authority. Yan, mayroong batas ito na RA 7796 noong 1994. Yan, isinusulong ng batas na ito na hikayatin ang buong partisipasyon ng industriya, paggawa, mga lokal ng pamahalaan at mga institusyong teknikal at bokasyonal upang sanayin at paunlarin ang kasanayan ng mga manggagawa sa bansa. Yan. Yun nga, yung karamihan din, di ba, na kahit hindi ka na magpatuloy sa college o kahit yung mga adults na rin po, yung mga matatanda, kung gusto magkaroon ng kaalaman or kasanayan, pwedeng mag-enroll dito sa TESDA. Tapos kapag magkaroon ng certificate, yan pwede niya itong magamit sa kanyang pag-a-apply ng trabaho. And then yung PRC, Professional Regulation Commission, na nangangasiwa at sumusubaybay sa gawain ng mga manggagawang profesional, kagaya naming mga teachers or tinatawag ng mga professional teachers or professional licensed teachers, yan, upang matiyak ang kahusayan sa paghahatid ng mga serbisyong profesional sa bansa. And then, ang CHED o yung Commission on Higher Education, para naman ito sa pamantasan o universidad at kolehiyo sa bansa upang mapataas naman ang kalidad ng edukasyon sa mataas na antas. Ayan. So, sa senior high school, junior high school, o yung sa K-12, Department of Education yung ahensya na yun. Pero kapag sa college na, Commission on Higher Education na yung ahensya. Okay, atin namang alamin ang mga suliranin ng sektor ng paglilingkod. Tingnan natin itong suliranin na to, tapos yung epekto, yung contractualisasyon. Ayan. Ito yung nabanggit din natin dati na yung contractual. May mga manggagawa kasi na contractual lang na, for example, yun nga, pag sa loob ng 5 months ng kanyang kontrata, pagkatapos yun, wala na. Okay, wala na siyang trabaho, maghahanap na naman siya ng panibagong trabaho. So yung epekto nito, kawalan ng seguridad sa trabaho at pagkait sa mga benepisyo. Kasi kapag contractual or hindi ka regular employee, hindi ka rin eligible na magkaroon ng mga iba't ibang benepisyo. And then, brain drain. Ang ibig sabihin naman ng brain drain, ito yung pagkaubos ng mga manggagawa patungo sa ibang bansa
Ayan, katulad na lamang halimbawa yung mga professional o yung mga professionals po tulad ng mga doctors, mga teachers, 'di ba, na mas pinili nila na magtrabaho sa ibang bansa kaysa dito sa ating bansa. So ang epekto nito ay bababa ang produksyon ng ekonomiya kasi iba yung pinagsisilbihan nila, 'di ba? Do'n sila sa ibang bansa. And then mababang pasahod at pagkait ng mga benepisyo sa mga manggagawa. Ang epekto rin ay bababa rin ng produksyon sa ating ekonomiya. Ayan, so meron pang mga karagdagan pa ng suliranin ng mga manggagawa. So, alamin natin ang pagkakaiba ng unemployment, underemployment, at underutilization. So, dito muna tayo ulit sa brain drain. Yan nabanggit na rin natin kanina. Yan pagkaubos ng lakas paggawa sa isang bansa. So, yung mga manggagawa dito sa ating bansa ay mas pinipili nila na magtrabaho sa ibang bansa dahil alam naman natin na kaya sila nagtatrabaho doon dahil kulang ang sahod or maliit lamang yung sahod na ibinibigay dito sa ating bansa at maliit pa yung mga benepisyo na kanilang natatanggap. And then, yung unemployment, alam na rin naman natin 'to, walang trabaho or kawalan ng mga mapapasukang trabaho. Kahit naghahanap sila ng trabaho pero wala man lang na gustong kumuha sa kanila. Underemployment naman, mayroong trabaho pero kulang yung kinikita sa pinapasukan nilang trabaho. Kaya ang ginagawa ng karamihan na nandito sa mga or nandito sa underemployment, naghahanap pa sila ng iba pang sideline or iba pang mga pagkakakitaan. And then yung underutilization naman, hindi angkop ang trabaho sa pinag-aralan o pagsasanay. So karamihan dito sa ating bansa, yung mga nakapagtapos ng nursing. Yan, imbis na nurse sila, ang nangyayari nito, nasa call center company sila. So yun, hindi akma yung kanilang natapos. Tutuusin, napakarami pang mga suliranin ang kinaharap ng mga manggagawa. So napakalaking hamon ito ng ating pamahalaan na dapat pagtuunan ng pansin at mabigyan ng solusyon itong mga suliranin na ito. So malapit na naman ang eleksyon at binabanggit na naman yung kanilang mga plataporma tulad na lamang ng dagdag pasahod, pagkakaroon ng mga trabaho, na sana talaga ay mangyari ito. Para 'di ba, wala nang masyadong mga ibang bansa na doon sila nakikipagsapalaran. Kaya nga dapat talaga na pumili ang mga botanteng Pilipino ng nararapat na kandidato, yung totoong mayroong malasakit sa mga mamamayang Pilipino. Hindi yung kaya lang tatakbo ay para lamang sa kanilang sariling interes. So mga anak, natalakay na natin ang tatlong sektor ng ekonomiya, yung sa agrikultura, industriya at paglilingkod, na dapat lang talaga na mabigyan ng pansin ng mga politiko ito nang sa gayon ay hindi mapag-iwanan ang ating bansa. Lahat tayo ay magkaroon ng hanap buhay o trabaho at sa pagkakaroon nito, lalago at uunlad ang ating ekonomiya. Ayan po. So hanggang dito na lang po mga anak ang ating talakayan. Sana ay napagtiyagaan nyo na panoorin at pakinggan. Salamat po.